Ayan, hello. Good morning! Ayan. Excited po ba ang lahat mag-celebrate ng Christmas party later? Ayan. So, kung excited po ang lahat, dapat po mas excited po tayo sa ating pong gawain ngayong umaga na ito. At before po mangyari ang lahat, nais ko pong sabihin po na tayo po ay naka-live na po sa mga oras na ito. Kaya sa mga may cellphones po dyan, pwede na po nating i-share sa ating mga friends, families, office mates, or kahit kanito pa man gusto nating i-share ating live stream. So, binibigyan ko po kayo ng mga ilang segundo po para po i-share po ang ating live sa ating mga families and sa iba pa pong tao. Ayan. And after po natin i-share ang ating live, pwede po paki-silent po muna ang ating mga cellphones. Ayan. Tuck it away para wala po tayong distractions from the outside world. Ayan. Ayan. Nakapag-share na po ba ang lahat? Okay. So, kung tayo po ay nakapag-share na po ng ating live, paki-silent na po ang ating mga cellphones dahil tayo po ay dadako po sa ating morning prayer po or opening prayer for this Sunday. Dahil tayo po, later po ay, ayan, mag-celebrate po tayo ng ating Christmas party. Pero wag po natin kakalimutan ang totoo pong rason kung bakit po tayo nag-celebrate ng araw ng Kapaskuhan po. Ano. Kaya later po ang ating po mga prayer items ay ating pong i-display sa ating screens. Pwede po nating sundan ng mga prayer items na ito. So let's settle down po muna. Tayo pong lahat ay lumapit po sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven. We thank you, O God, for this day, Panginoon, na binigay niyo po nga po sa amin, Panginoon, to celebrate you, Panginoon, to celebrate Christmas party, Panginoon, today, Panginoon. We pray, Panginoon, ng lahat po ng taong naririto, Panginoon, ay mag-enjoy lamang po, Panginoon. But despite that, Panginoon, we wanna make sure, Panginoon, na we will remember, Panginoon, kung ano po talaga ang totoong reason, Panginoon, kung bakit po kami nakakapag-celebrate ng ganitong season, Panginoon. We pray, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, na maging sentro, Panginoon, ng aming mga gawain po for today, Panginoon, aming activities after our Sunday service, Panginoon. And we pray, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang mandakila po sa aming mga gagawin sa mga oras na ito, Panginoon. Wag pong naming hayaan, Panginoon, ng mga distractions, O God, na malayo po, Panginoon, ang aming tingin sa inyo, Panginoon. But rather, Panginoon, magkaroon po kami ng excitement, Panginoon, dahil nalalapit na po ang iyong kapanganakan, Panginoon. We continuously pray din po, Panginoon, sa mga taong paparating pa lamang, Panginoon. Sila po iyong ingatan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, dala po sa kanila sa inyong panambahan, Panginoon. Gayon din naman po, Panginoon, sa mga taong nasa online, Panginoon. We pray, Panginoon, na wag po nilang hayaan, Panginoon, na kanilang pong kabisihan sa kanilang pong mga tahanan na mag-distract po sa kanila, Panginoon, sa iyo pong Word of God, Panginoon. But rather, Panginoon, magkaroon po sila ng excitement, Panginoon, to listen, Panginoon, kahit sila po ay nasa kanila pong mga tahanan lamang, Panginoon. We pray, Panginoon, na ang araw po na ito, Panginoon, ay maging filled lamang po, Panginoon, ng iyong presence, Panginoon, maging filled with your Holy Spirit, Panginoon. This place, Panginoon, ay ikaw po lang ang i-celebrate, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, we continuously pray din po, Panginoon, sa mga prayer items, Panginoon, na ating pong i-display, Panginoon. Kaya po kami ay muli po, ay samahan po, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Palakpakan po natin ng Diyos sa umaga pong ito. Pwede po bang let's clap a little louder? Palakpak po na karapat-dapat sa Panginoon. Amen. Sabi nga po, tayo po ay naririto hindi po para sa ating mga sarili o para sa kung anumang bagay. Narito tayo dahil ang presensya ng Panginoon ay ating nararanasan. Amen. This morning ay patuloy po nating sambahin ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit at ng pagsayaw. Sige po, let's praise the Lord! Lord, we thank you this morning dahil alam po namin ang presence mo is here with us. You are the Emmanuel, God with us. Kaya po Lord, hayaan mo po sa aming pag-awit ay patuloy mo pong buksan ang aming mata, ang aming mga tenga at ang aming puso na makita po namin na totoo, Panginoon, na Ikaw ay kasama namin sa aming mga buhay. We praise you, Jesus. And pwede po ba, pasimula ng umaga po natin, let's shout to the Lord. Oh, sabay-sabay po tayo. Let's sing. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, Jesus, be revealed. All together. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Sabay-sabay. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We come near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh Jesus, be revealed. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos na umibig po sa atin ay banal? Walang kasalanan. Inako ang lahat ng kasalanan natin para tayo ay mapalaya at makaranas ng relasyon sa Kanya. Amen. And right now,
the Lord wanted us to sing His praises. Kanyang mga anak, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka papapigil sa umagang ito para hindi siya masamba. Come on, let's cry out to the Lord that He is holy. And we praise Him. Oh, we cry, holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. You are holy, Lord. Holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. Let's sing a little louder. Holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. Sabay-sabay natin isigaw. Holy is the Lord. Holy. We cry, holy. Hallelujah. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Whoa, Jesus. For the last time. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Whoa, Jesus, we reveal. Yes, Lord, we thank you. We praise you. You are holy, Lord. Napakasarap talaga, Panginoon, na magpuri sa aming Diyos who is with us. God, Lord, we know, Lord, nakasama ka nga po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa napakagandang biyayang aming natanggap. That you are with us. Sinasamahan mo kami, Panginoon. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan. And we draw near, Lord, to your presence, who's ever holy, faithful, and able in our lives. This morning, Lord, we adore you. We proclaim that you alone are worthy and that we will only give you our praises. Let us adore Jesus. Umawit po tayo sa Kanya. Let's give Him the highest praises. We come to you, Lord. Come to His presence. Worship Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. We adore you, Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ
We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord. Let's keep on singing. We'll give you the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord. With all our hearts, Lord, we will give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. For the last time, we give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord. Sir Lord, napapurihan mo, Panginoon, ang aming mga tinig hanggang sa aming mga puso, Panginoon. For all of our lives, Lord, you are faithful. We praise you. Ngayong umaga po, patuloy natin pasalamatan ng Diyos sa ating mga papuri. Isipin po natin yung ginawa ng Panginoon. As the year ends, think of all the things, good things and the bad things na nangyari sa ating mga buhay. Pero still, the goodness of the Lord, it keeps running after us. Sobra mo kaming mahal, Panginoon. Your goodness, Lord, ang hindi po nawawalay sa aming mga buhay. All my life you have been faithful. All my life, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. You as a friend, and I have lived in the goodness of God. Let's sing all my life, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Of the goodness of God, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have
the goodness of God. Can we clap our hands to the Lord? Pasasalamat sa Kanya, Lord. Kung buhay po namin, Ikaw ay mabuti. Dahil, Panginoon, kami ay sinasamahan mo, Lord. Your presence, Lord, is with us. Yes, Jesus. Karapat-dapat ibigay sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri. We give you all the glory. We give you all the honor and the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Sir, dami rin kayong pusa. Ano po ba ito, kuya? Hindi ako expert pero may kilala ako. Or two ago, the story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. Good morning, heartmates! Good morning! Ang ganda ng awitan natin, ano? Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng kagalakan. Amen? Amen. Sige po, bago po tayo magkaloob sa Panginoon, ay nais ko lang po na sabihin sa inyo to, no? Alalahanin natin ng ating tithes and offering ay nagagamit ng iglesia para sa ating mga pangangailangan, ano, sa gawain niya. Kasama na rito yung ating support para sa ating mga pastor. Yan, sa renta natin. Yung offerings para sa ating mga mission, ano. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng kagalakan, no? Na lagi nating isipin na ang mga biyaya na natatanggap natin ay galing sa Panginoon. Tayong mga mananampalataya dito sa lupa, ano? Tayo ang nagiging paa, nagiging kamay ng ating Panginoon para sa kanyang mga gawain, no? Alalahanin natin na nais ng Diyos, no? Hindi anuman yung halaga na nakalagay dyan sa envelope mo. Ang nais niya, yung merong cheerful heart, willing heart, at merong kagalakan, no? Meron tayong love and gratitude sa ating pagbibigay sa Panginoon. Hindi mahalaga. Anuman ang laman niyan, kapatid, huwag kang mag-alala na ang liit ng ibibigay ko, nakakahiya naman. Kapatid, huwag mong alalahanin yan. Nais ng Panginoon yung puso natin. Alam natin, no? Baka pagkulangin ako, no? Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Ibigay natin ng mayroong kagalakan sa puso. Yung para sa Panginoon, no? Sige po, tayo po tayo, mag-pray po tayo para sa Panginoon. Yes, Lord, we praise you, aming Panginoon. Salamat, Ama, dahil lagi mo kaming binibigyan ng ganitong pagkakataon, Panginoon, upang makasamba kami sa iyo, makaawit sa iyo, at higit sa lahat, Panginoon, maibalik yung mga biyaya na natanggap namin sa buong sanlinggong ito, O Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang laging maging laman ng puso namin, Panginoon, ay magbalik ng pasasalamat sa iyo, O Lord. Dahil alam namin ng mga kaloob na ito ay nagagamit
para mailagpalaganap ang iyong gawain, Panginoon. Gamitin mo ang mga salaping ito, Panginoon, upang marami ang maabot na mga tao na makarinig ng iyong salita, aming Ama. Patuloy na pangunahan mo ang aming mga buhay, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan ang bawat isa, aming Diyos. Maranasan namin lagi ang pag-iingat mo, ang presensya mo sa aming mga buhay, aming Diyos. I-bless mo po ang mga kaloob na ito at ito po ay para sa iyo lamang, Panginoon. Kayo po ang dinadakila namin, Ama, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, pwede na po tayo magkaloob sa Panginoon. Sige po, nakalimutan. Okay na. Yan, salamat po sa lahat ng nagkaloob.
Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Once again, good morning everyone. Batiin mo nga yung katabi mo. Good morning. Good morning. Sabi mo sa kanya, masaya akong kasama kita ngayon. Okay? Alam ko po, excited na po kayo mag-celebrate ng ating pong Christmas party. But before po tayo mag-celebrate ng Christmas party, dako muna po tayo sa salita ng ating Panginoon, which is pinaka-importante sa lahat. At bago po yan, batiin ko muna ang aking mama. Happy birthday, ma. Tsaka si Klang Klang. Ayan, happy birthday. Palakpakan naman natin ang may birthday. Ayan. Kaya po tayo may catering kasi po birthday po nila. Sinabay na po natin Christmas party. Sige po, without further ado, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Please open your Bible with me. Okay? Ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay isang tanong. Okay? Ang title ng ating pag-uusapan, feel mo ba ang Christmas? Tapikin mo nga yung katabi mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, feel mo ba ang Christmas? Ayan. Feel mo ba ang Christmas? Alam niyo po bakit habang ginagawa ko po yung message ko, and somehow it reminds me nung message po nung Wednesday, guided by Sister Leia, okay? Turo po ng Sister Leia. At ang turo po ng ating kapatid, isa po sa tanong niya, marami po sa atin nagtatanong, and somehow, oo nga kasi nung hindi pa rin ako mananampalataya, naging tanong ko rin to. Okay? Tingnan niyo itong mabuti ha. Nung bata tayo, talaga namang sobrang excited tayo kapag darating na yung Christmas. Kasi we want something, okay, to experience. Okay? Pero habang lumalaki na tayo, nagkaroon tayo ng mga inaanak, yung maraming inaanak dyan sa tingin. Ayan. And somehow, tapos wala ka pang trabaho, etc. and so on and so forth. Parang nagiging tanong sa atin ito. At syempre, sa kabila ng nangyayari sa government, parang hindi ko naman ramdam yung Pasko. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Parang hindi ko naramdam yung Pasko. And somehow, dumarating sa ating punto, ako nasabi ko to hindi ko alam mo sa atin, parang bata na lang masaya sa Pasko. Bata na lang, And somehow, kung bakit tayo nagka-come up sa ganung tanong, sapagkat nagkaroon tayo ng sariling standard natin pagdating ng Kapaskuhan. Tingnan nyo ito mabuti. Nagkaroon kasi tayo ng sarili nating standard when it comes, kapag tayo pa mag-celebrate ng Christmas. Dapat masarap yung handa, dapat something you will receive, gifts or whatsoever. Dapat may party, may bagong damit, bagong sapatos, etc. and so on and so forth. Kaya kadalasan, kapag wala yung mga bagay na ito, ay parang hindi natin ramdam yung Pasko. Okay, kaya nga naman pag-usapan natin, feel mo ba ang Christmas? Paano ba natin talaga ma-experience ang Christmas? In John chapter 3 verse 16, basahin po natin, and somehow marami po sa atin kabisado na yung talatang ito. Okay? In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sa Tagalog, basahin natin ng sabay-sabay. Juan chapter 3 verse 16, 1, 2, 3, basa. Sapagkat gayon na lamang sang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father in heaven, Lord Jesus. Maraming salamat po sa umagang pinagkatiwala mo sa amin. Thank you, Lord Jesus, sapagkat patuloy po namin na-experience yung pagpapala mo, yung pagkilos mo, pagsama mo sa amin, Lord Jesus. At higit sa lahat, ang pangungusap mo sa amin po mga buhay. Salamat, Lord, sapagkat, Lord, pinaabot po kami ng December 21 at na-enjoy pa po namin ng aming po mga buhay ng malakas, masigla, at lubos ng pagpapala mula sa iyo. It's a blessing for us, Lord, sapagkat marami po sa amin, marami po sa paligid, ang hindi po nila nakikita or na-experience yung ganitong klase ng pasasalamat. But Lord, bilang kaming mga anak ninyo, Lord Jesus, we are so grateful and thankful sapagkat alam po namin, hindi ka nagkulang sa amin po mga buhay. Parati kang sapat, Lord. Parati kang higit, Panginoon, sa aming mga nais. Ang sabi nga ng awit kanina, Panginoon, napakasarap pagpuri sa iyo, Lord. Sapagkat ikaw po yung nag-iisang pumuno ng aming po mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, yung nag-iisa na nagbigay po sa amin, O Lord, ng mga bagay na alam po namin na hindi po namin basta-basta matatawaran sa ibabaw po ng lupa. Kaya naman, Lord Jesus, as we study your word, Lord Jesus, allow us to experience the true meaning of Christmas. Allow us, Panginoon, to erase our expectation whenever na ang Christmas po ay darating. At papalitan po ito, Panginoon, ng patungkol sa mga bagay dahil sa iyo. We thank you, Lord Jesus, and enlighten us, O God,
sa amin pong pag-aaralan. Use John chapter 3 verse 16, O God, to give us a message na talaga naman pong tatatak sa aming mga puso. At nang sa ganon, hindi po matapos ang aming panambahan na hindi po namin taglay ang pagpapala mula sa iyo. We thank you, Lord, at alam po namin ang lahat po sa amin ay lubos mong pagpapalain, hindi lang sa material na bagay, kundi sa mga bagay na masigit po namin kailangan. We thank you, Lord Jesus, and these are prayers sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Feel mo ba ang Christmas? John chapter 3 verse 16. Sabi ko nga kanina, as I said earlier, nagkaroon kasi tayo ng sarili nating expectation whenever na tayo po ay mag-celebrate ng Christmas. Alam niyo po, kung meron po tayong gustong paghugutan talaga ng patungkol sa Kapaskuhan, wala pong iba kundi ang John chapter 3 verse 16 because it is the core of the gospel, it is the foundation of the gospel, and it gives the true meaning kung bakit ba't sa atin binigay pinagkatiwala ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga kanina, it is the core of the gospel. Alam niyo po, ito po ay conversation, extension ng conversation ng ating Panginoong Jesus at si Nicodemo na nagtanong sa ating Panginoon, Lord, Guro, paano po ba ako maliligtas? Imagine mo yun si Nicodemo, isang pari at hindi lang siya simpleng pari, isang leader, pinuno ng mga pari sa panahon nila at nagtanong sa ating Panginoon, Guro, paano ba ako maliligtas? Kasi nagot siya ng ating Panginoon. Alam mo, kung gusto mo ma-experience yung kaharian ng Diyos, kailangan mong isilang na muli. And somehow, na-confuse itong si Nicodemo. Akala niya, ginojoke siya ng ating Panginoon kasi, Lord, isilang po akong muli. Kailangan ko pong bumalik sa pagkasanggol. Babalik po ako sa sinapupunan ng nanay ko. Malamang sa laki kong ito, imagine nyo si pastor, babalik sa sinapupunan ng nanay ko, malamang mamatay yung nanay ko. Diba? So, hindi niya nakuha yung punto ng ating Panginoon. But rather, ina-highlight ng ating Panginoon, there's something need to happen na magmumula sa ating sa itaas. Kaya nga yung again doon, ang salitang Griego is again, muli, dapat daw manggaling sa itaas, sabi ng ating Panginoon sa salitang Griego. So, ibig sabihin, kailangan natin ng paggalaw ng Espiritu Santo at ng salita ng ating Panginoon. And somehow, pag tinuloy po natin ang ating pagbabasa, sinabi ng ating Panginoon ng kanyang conclusion, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, sinara ng ating Panginoon. And somehow naniniwala ako na kung bakit napahayag pa rin sa atin ng talatang ito, sapagkat gustong idiin sa atin ng ating Panginoon yung purpose talaga kung bakit ba tayo dapat nag-celebrate ng Christmas. And somehow, to enlighten us, yung ating, regarding sa ating mga expectation, meron nga akong tanong dito, okay? What should be our expectation for Christmas? Sabi ko nga kanina, as I said earlier, meron na kasi tayong sinet na expectation. Tingin sa katabi. Okay? Tanungin mo sa kanya, ano expectation mo pag Christmas? Okay? Dapat maraming pera eh. Dapat may hamon. Tingnan nyo, naalala nyo itong yung survey, yung 500 pesos daw, pwede na pang-celebrate ng Christmas. Napakalaking question mark. Alam mo, minsan napapaisip ako, ano bang isip ng taong nakagawa na, no? And somehow, sa mahal lang ang bilihin. But gusto ko maintindihan ninyo, hindi naman ito patungkol sa kung ano ang ihahanda natin. Hindi rin ito patungkol sa kung ano yung meron ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ito patungkol sa'yo. But rather, ito po ay patungkol sa mga bagay, okay, na ginawa ng Panginoon para sa'yo. Naintindihan natin, pwede mapalapakan natin ng ating Panginoon. That's why tayo po ay nakapagpupuri, nakapagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa John chapter 3 verse 16, sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Okay? Let's talk about this verse. Enlighten natin. Balikan natin. John chapter 3 verse 16, ang sabi po ron, For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. What should be our expectation for Christmas? Number one, okay? Number one is to be led by sympathy. To be led by sympathy. Okay? In John chapter 3 verse 16a, ang sabi kasi doon, For God so loved the world. Okay? Ito po ay nagsimula dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. And when we use the word sympathy, hindi ka lang basta nakikipagsimpatya, but rather, it talks about yung care ng Panginoon sa ating lahat. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Okay? Yung pala yun. Ito pala ay patungkol sa pag-ibig. Kaya naman, pansinin po natin mabuti. Pagdating ng Kapaskuhan, talaga namang laging bukang bibig ng karamihan. Dapat ang Pasko ay punong-puno ng pag-ibig din sa katabi. Hindi lang pag-ibig sa mahal mo sa buhay, but rather, pag-ibig para sa isa't isa. Okay? Sympathy, sapagkat ang ating Panginoon ay nagpakita ng kanyang pagmamahal. God's compassion for the world.
Okay? Yung word nga ron is cosmos, yung creation daw, sabi ng ating Panginoon. Mahal ng ating Panginoon ang kanyang mga nilikha. Kasama yung katabi mo ngayon. Okay? Maniwala kayo sa akin. Tingnan nyo ito mabuti. Tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo mabuti eye to eye. Okay? Mahal yan ng ating Panginoon. Tingnan mo to ha. Mahal yan ng Diyos. Kahit piling mo, hindi yan kamahal-mahal. Oh. Imagine that. Okay, tingin kayo sa harap. Minahal ako ng Panginoon kahit di ako kamahal-mahal. Somehow, most of us, hindi naman kamahal-mahal. Tama? Sapagkat ang sabi nga ng Romans chapter 3, verse 23. Yeah? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo may pagkakamali eh. Lahat po tayo may pagkakasala eh. Kaya naman kailangan natin ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya naman whenever we are celebrating Christmas, remember this, okay? Dapat sineselebrate natin yung Christmas, hindi lang nakafocus sa mga regalo. Hindi lang nakafocus sa mga tatanggapin natin, but rather, mag-focus tayo kung paano natin ipapahayag yung pag-ibig na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Are you with me? Okay? Sabi nga ron, God's understand our struggles, and feels for humanity. Alam ng ating Panginoon yung nararamdaman mo eh. Okay? Kaya kahit may mga pagkakataon, ano ba naman yan? Wala ka mahanap na makausap. Sa dami ko po nakakausap sa mga panahon na ito, no? Kapag doon tayo punong-puno ng problema, kaya yung iba raw tinatangkang kitla ng kanilang mga buhay kasi nga wala daw nakakausap eh. But believe me, kahit makahanap ka ng makakausap at piling mo siya yung solusyon, hindi talaga yun yung solusyon. Minsan nga yung pagkakatiwalaan mo, yung paisisira sa'yo eh. Hello, tingin sa katabi. Kahit pa best friend mo nga yan eh. May mga pagkakataon, meron kayong hindi pagkakaunawaan eh. Meron kayong hindi pagkakasunduan eh. Tama? But, regardless ng mga bagay na yan, gustong ipaintindi sa atin ng ating Panginoon na alam ng Panginoon ang pinagdadaanan natin lahat. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Panginoon kung ano ang makapagpapasaya sa iyo. Why? He cares for you. Mahal ka ng ating Panginoon. Okay? Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya naman, when we read Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted. Okay? Kapag ikaw ay durug na, kapag ikaw ay crush na, alam niyo po, mas kailangan mong lumapit sa ating Panginoon kasi po, papansinin po tayo ng Diyos eh. Aalagaan po tayo ng Panginoon eh. Sabi nga ng ating Panginoon, the Lord is near to brokenhearted and saves the crushed in spirit. Kapag feeling mo durug ka na, tingnan mo nga yung katabi mo, durug ka ba? Okay? Durug ka ba? Opo, pastor, sobrang durug na ako ngayon eh. So, durug ka na pala, kapatid. Lumapit ka sa Diyos. Tama? Alam niyo po, ito po ang problema ngayong Kapaskuhan. Marami po ang hindi masaya mag-celebrate ng Pasko. Because, sabi ko nga kanina, they set their own expectation to celebrate Christmas. But listen to this. Burahin mo yung expectation mo. Basagin mo yung expectation mo. Because when we talk about Christmas, it should be all about sympathy. It's all about love, the love of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng John chapter 13, verse 34, a new commandments I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another. Tingin sa katabi. Tingin. Sa kabila, tingin naman sa kabila. Sa likod. Sa harap mo, tingin. Ayan. I want you to listen very carefully. We should love one another. And that's our call sa Panginoong Jesus. If you are saying that you are Christian, if you are saying that you are saved, pero wala ka namang pag-ibig sa katabi mo, I tell you, you are not truly a believer of Christ. Okay? At sayang ang pag-celebrate po ng Christmas kung hindi mo kayang mahalin yung katabi mo. Kadalasan kasi ang idea natin ganito eh. Mamahalin mo lang yung kamahal-mahal. Tama? Pero pag, hindi naman mukhang kamahal-mahal. Mukha namang mabaho to. Mukha namang ano to, hindi naman naliligo tong tao na to. Kadalasan namimili tayo, selective love. But I tell you, hindi po ito yung sinasabi ng ating Panginoon. We should love God, we should love one another kung paano natin minamahal ang ating Panginoon. Tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kung talagang mahal mo ang Panginoon, mahalin mo yung katabi mo.
Mahalin mo. Sabi mo sa katabi mo, tabigin mo sa kanya, sabi mo siya, sabi mo sa kapatid, mahal kita sa Panginoon. Iba naman, sinamantala, no? Mahal kita. Tayo na. Hindi ganun yun, ha? Mahal kita kasi magkapatid tayo sa ating Panginoon. Yun po yung mahalaga sa lahat. Napaka-importante po nun. We should show sympathy and compassion to others. Ipakita po natin yung pagmamahal. I tell you, kapag wala po tayong pag-ibig, wala pong kabuluhan ng ating pong mga pagkabuhay. Wala pong kabuluhan ng ating pong buhay kung tayo po ay walang pag-ibig sa ating Panginoon. Empathy reflects God's love in our daily lives. Kapag sinasabi mong buhay ang Panginoon sa buhay mo pero wala ka namang pagmamahal, I tell you, hindi totoong buhay ang Diyos sa buhay mo. Okay? Pero pag punong-puno ka ng pagmamahal sa iyong puso, ay kahit di mo sabihin mahal mo ang Panginoon, kitang-kita sa iyong mga gawa na mahal mo ang ating Panginoon. Sabi nga ng isang mama na hindi ko kilala, hindi naman siya nagpakilala, the highest form of wisdom is kindness and sympathy. The highest form of wisdom is kindness and sympathy. Okay? Kahit sabihin mo, meron kang kilalang napakatalinong tao, puno-puno ng wisdom, pero kung wala naman niyang pag-ibig sa kanyang puso, hindi po talaga yan matalino. Okay? Tingin sa katabi. Okay? Tingnan mo to, kapag punong-puno yan ng pag-ibig, matalino yan. Punong-puno yan ng wisdom. Meron ka ba kakilalang ganito? Alam niyo po, kapag meron po tayo nakakasamang punong-puno ng simpati, mahalin po natin ito, pahalagahan po natin, kasi bibihira po yung totoong tao na punong-puno ng simpatya ng pag-ibig sa kanyang kapwa. At ito pong mga taong ito, sila po yung mas pinapahalagahan pa. Pero syempre, pahalagahan din natin kahit yung mga tao na wala namang ganong klase ng pag-ibig sa kanilang puso. Nasa ganun maramdaman nila na, ay, grabe itong taong ito. Kahit pinapakitaan ko na ng hindi maganda, mahal pa rin niya ako. And somehow, it reflects kung paano niya naramdaman yung pag-ibig. Malamang sa malamang, time will come. Mamahalin niya yung Diyos mo kung paano mong minahal yung katabi mo ngayon. Tama? Kaya napaka-importante mga kapatid, paghahanap po tayo ng partners, hanapin po natin yung mahal ng Diyos kaysa sa'yo eh. Naniniwala kayo sa akin? Pag pipili po kayo ng mapapangasawa, piliin nyo yung mahal ng Diyos nyo kaysa sa inyo. I tell you, pag hindi niya mahal ang Diyos mo, malamang sa malamang, marami kayong pagdadaan ng problema. Mas marami kayong pag-aawayan. Hindi kayo mag-meet sa gitna. Pero pag parehas yung mahal ang Diyos, mas mahal niya yung Diyos mo, malamang sa malamang, mamumuhay kayo ng payapa sapagkat samahan kayo ng ating Panginoon. Pangalawa, okay, una, okay, to be led by sympathy. Then the second one, okay, it's 16b, that He gave His only Son. So tingnan nyo itong mabuti, na puno ng pag-ibig, then paano niya pinakita yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay. So, ibig sabihin, to be led by sacrifice. Okay? To be led by sacrifice. Number one, to be led by sympathy. Then the second one, to be led by sacrifice. I want you to understand that celebrating Christmas is not about the gift that you will receive. Okay? Don't focus sa regalo. Mamaya magkakaroon tayo ng exchange gift. Alam niyo po, nakakalungkot. Meron pong isang nanay. Malamang, sana wala tayo mabalitaan, no? Miyembro ng Heart Community Church, isang nanay. Nagalit kasi yung exchange gift na tanggap ng anak niya, 50 pesos, 100 dapat. Grabe yung nanay na napanood namin sa Facebook, pinakita sa akin ni Mrs. Ano ba naman yan? 100 exchange gift! Nakuha ko 50 pesos! Ang unfair naman sa anak ko. Maintindihan mo naman na parang nalamangan ka, but hello, for 50 pesos, halagang 50 pesos, magkikipag-away ka. Paano po, Pastor, pag 200? Hello, pag 200? Kahit magkano man yan, kapatid. Okay? Listen to this. Hindi mo ba na-imagine, baka mamaya may pinagdadaanan yung tao na yun at ginawa niya lang yung makapagbigay ng regalo just to sustain na may mabigay lang siya. Hindi natin alam yung sitwasyon ng bawat isa. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo alam na problema pala yan bago pumunta rito. Naligo pala yan, wala palang pambili ng shampoo, hindi nag-shampoo, nagbuhos lang. Hindi mo alam eh. Di ba? Kaya somehow, huwag tayong mag-focus doon sa kung ano yung ma-receive natin. Kadalasan, kapag mas mahal yung na-receive mo, sobrang saya mo. Tama? Na-imagine ko dati, nung grade 6 ako, meron akong classmate na ang ginawa sa kanyang regalo, nakalimutan ko yung pangalan niya, binalot niya ng dyaryo, pero maganda naman. Nakatanggap nung regalo na yung babae. Umiyak yung babae. Akala niya, tinapa yung natanggap niya. Seryoso, grade 6 ako, tanda ako. Grade 6 ako, di-open.
Lahat kami, merong, yung nakadyaryo talaga, hiniwalay eh. Nakuha niya, ang ganda ng regalo niya eh. Worth 200 pesos, 150 lang yung exchange gift namin eh. 200 pesos, yung binigay niya. Tapos nakuha niya, sa kanya naka-dyaryo, lumang dyaryo pa. Umiyak talaga, kala niya, tinapa yung regalo niya. And somehow, bumalik yung ngiti niya nung nabuksan niya yung regalo. Hindi lang pala nabalot ng maayos. And somehow, sisirain mo yung puso mo dahil sa ganun. Kapatid, huwag mo sirain ang puso mo dahil lang sa regalo matatanggap mo. Tingin sa katabi. Hindi naman yan sa regalo matatanggap mo eh. Okay? To celebrate Christmas, it's a matter of sacrificing. Why? The Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, tingnan nyo itong mabuti, hindi siya nag-expect ng regalo mula sa atin. Pero dahil alam niya ang ating sitwasyon, na tayong lahat ay mapapahamak dahil sa ating mga kasalanan, nagsakripisyo siya para sa atin. He sacrificed His only begotten Son para sa iyo. Are you with me? Pwede palapakan natin ang ating Panginoon. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. That's why, tularan natin ang ating Panginoon. Sacrifice means God's giving love. Kung paano po tayo minahal ng Panginoon, kung dapat punong-puno tayo ng pag-ibig, dapat yung pag-ibig na yun nakikita sa atin in a matter of sacrificing. Hindi parating puro pagtanggap. Hindi parating dapat lamang ka. Okay? Pag nakalamang ka, feeling mo, panalo ka eh. Diba? Yung mga magugulang, hindi po dapat ganun. Mas pinagpala yung handang magsakripisyo para sa kanyang kapwa. Hello? Tanungin mo ngayon katabi mo, tapikin mo ng konti. Handa ka bang mag-sacrifice? Okay? Okay lang ba sa'yo mamaya hindi ka makatanggap ng exchange gift? Kasi hindi naman ito regarding sa tatanggapin mo. Kaya nga po ngayon, usong-uso pag December na, di ba? Finding ninong. Nawawala na yung mga ninong na pupunta sa ilalim ng dagat. Nagiging nimo. Why? Ang mindset kasi ng karamihan, kapag dapat nakita ko si ninong ko, dapat meron siyang ibigay sa akin. Dapat malaki yan. Tingnan niyo ito mabuti. Kadalasan ganito po yung karamihan. Kapag matagal niyang di nakita yung ninong niya, ninong, malaki na utang mo sa akin, kinumpute ko yun, 5 Pasko yun. 5 Pasko yun, ibilangin mo yun. Tumataas pa yung peso. Grabe, tumataas yung peso. Ha? Kadalasan doon natin binabase. Binigyan ka ng ninong mo 20. Nagalit pa, kadalasan ganun. But listen to this. May mga pagkakataon nga, ngayon itong mabuti. Correct me if I'm wrong. Why don't we change everything? Rather expect gifts, ikaw naman yung magsakripisyo para sa iba. Bless ka sa ninong mo. Nong, hindi ko na kailangan yan. Ito para sa'yo. Hello? Alam niyo po, ibang aspeto yun. Napakahalaga nun. Kasi hindi lang ito more than sa iyong makukuha. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa mga nag-expect ng regalo sa kanilang mga ninong at ninang, as a Christian, maging masaya ka na nabati ka ng ninong mo. Ayun, sabi ni Pastor, may nakikinig pa lang ninong. Ayun na sabi ng Pastor niyo, maging masaya na kayo Hindi po ganoon, but rather, don't set your expectation. Don't set your expectation. Because Christmas is all about sacrifice. Sacrifice from God. To be led by sacrifice. Ang sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, but God showed His love for us while we were still sinners. Imagine mo yon. Nung mga panahon hindi mo pa hinahanap ang Diyos. Nung mga panahon na hindi mo pa kilala ang Panginoon, hinahanap ka na ni Kristo. Imagine that. Hindi mo pa kilala si Kristo, hindi pa lumalabas sa bibig mo si Kristo, si Jesus. Si Kristo na matay na para sa'yo. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. Kaya naman, if you are celebrating Christmas because of the gifts that you will receive, kapatid, gising ka muna. Kasi baka mamaya mali tayo ng expectation sa Christmas. Kaya pala hindi natin ramdam yung Christmas. Kaya pala hindi mo maramdaman yung Christmas. Kasi akala mo yung Christmas ay regarding lang sa tatanggapin mo. But listen to this, hindi po ito regarding sa kung anong tatanggapin natin, kundi sa kung anong sinakripisyo ng ating Panginoon dahil sa atin. Are you with me? Kung bakit, alam mo ba, sa totoo lang, inap na nga yung ginawa ng Panginoon. Why? It is the best gift na ginawa ng Panginoon. Your salvation is the best gift that you receive in your entire life.
Yan yung pinakamahalagang regalo tinanggap mo sa iyong buong buhay. Yung kaligtasan. Why? Hindi mo yan mabibili sa kung saan-saan. Hindi mo yan makukuha kung saan-saan. Okay? And somehow, tayo tinuturuan ng ating Panginoon, if God can sacrifice for us, so do we. Dapat magawa rin natin, handa rin tayo mag-sacrifice para sa mga kasama po natin, sa pamilya natin, mahal natin sa buhay, kasi yung meaning ng Christmas. It's all about sacrifice. It's all about giving. In 1 John chapter 3 verse 16, but this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Okay? Ito nga mas matindi. Sabi ng ating Panginoon, kung talagang mahal mo kung alam mo yung love, okay? Dapat maintindihan mo yung ginawa ng Panginoon at dapat ready ka rin na ialay din yung buhay mo para sa iba. Yung pala yung totoong love. Kaya? Ang hirap nito pero dapat kayanin natin kasi yun yung kasi sinasabi ng ating Panginoon. Sabi pa ng isang kumpare kong anonymous, sabi niya rito, God's love is not measured by what He keeps for Himself, but by what He gives to us. Yung pala yun, ang ganda, no? Ang ganda nito. God love is not measured by what He keeps for Himself. Hindi lang sa mga gustong tanggapin ng ating Panginoon. Okay? But rather, kung ano yung binigay niya para sa atin. Okay? Yung pala yun. Yung pala yung magbumater. Kaya pala yung kapag Pasko, ito pala ay panahon ng pagbibigay. Yung pala yun, kasi God, tayo mismo nakareceive sa ating Panginoon. So that's why, tayo rin mismo dapat makapagbigay rin para sa iba. Hindi po nagmamatter kung malaking halaga or what o maliit lang. Ang importante, galing sa iyong puso. Okay? Naintindihan ninyo? Kadalasan kasi issue to eh. Pastor kasi po yung binigay niyo po sa akin, mahalin po yun eh. iPhone 19 Pro Max eh. Kapatid, wala pa nun. Fake yun malamang. Pero yung binigay niyo sa akin, hindi ko po kayang palitan yan eh. Hindi mo naman kailangan palitan ng mahal. Alam niyo po, mas masarap ma-appreciate yung binigay na alam mong walang value when we talk about the money, pero yung effort nandun yung love, nandun yung concern. Alam niyo, I rather makatanggap ng kung papipiliin ako, mas gusto kong tanggapin yung punong-puno ng effort. Kasi nandun kasi yung love yung concern eh. Naintindihan natin? Hindi issue yung pera, hindi issue yung laki ng halaga ng value. Tingin sa katabi. Hindi issue yung value. Okay? Hindi issue yun, but rather, kung ano yung laman, yung value ng yung puso. Yun yung nagmamatter. Okay? Then the last one. Number 1, balikan natin. To be led by sympathy. Our expectation should be led by sympathy. Our expectation should be led by sacrifice. Then the last one, it should be led by submission. Should be led by submission. Ang sabi kasi ng ating Panginoon, 16c, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Alam niyo po, when we talk about the word believes, paniniwala, pananampalataya, okay? Alam niyo yung believe, ito po ay hindi lang deklarasyon na nananampalataya ako sa Panginoon. Hindi po ganon. Ang totoong pananampalataya ay may kalakip na pagpapasakop, pagsunod sa ating Panginoon. Kapag sinasabi mong mayroon kang pananampalataya, pero wala ka namang pagsunod sa ating Panginoon, hindi po pananampalataya yon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, that whosoever believe in Him should not perish. Ang sino mang magpapakita ng kanyang paniniwala, submission, okay? Believe means trusting God and submitting to His will. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng ating Diyos na tagapagligtas? Okay? It involves our faith. Regarding to this, the word believes involves our faith. That's why, napakahalagang pag-usapan natin yung submission. Gaano ba tayo kasumusunod sa ating Panginoon? Gaano ba kataas yung porsyento ng ating pagsunod sa ating Panginoon? Kasi po, doon po nagmamatter yung ating paniniwala eh. Kapag sinasabi mong tinanggap mo ang ating Panginoon, pero until now, wala ka pa rin pagbabago sa iyong buhay, abay, merong malaking question mark yan. Are you with me? Kasi po yung pananampalataya po, ito po yung nag-turn ng ating pong buhay upside down. Okay? Nagbabago ng ating pong buhay. From darkness to light ka, sabi ng ating Panginoon. Pero pag walang pagbabago sa ating pong buhay, kapag walang changes na nangyayari sa ating pong buhay, ay may laking question mark yan.
Baka sinasabi mo lang na ikaw ay mananampalataya, pero sinasabi mo lang. Tandaan nyo pong mabuti mga kapatid, iba po ang pananampalataya sa bunganga, sa gawa. Hello? Iba ang Kristiyano sa nguso kaysa sa puso. Ulitin ko po iba ang Kristiyano sa nguso kaysa sa puso. Ito pong Kristiyano na to, sinasabi po ng ating Panginoon, yung may submission, Kristiyano po ito na may pagsunod sa kanyang puso. If you are saying that you are Christian, pero wala kang pagsunod sa ating Panginoon, kapatid, tanongin mo yung sarili mo, tinanggap mo ba talaga ang ating Panginoon o hindi? Kaya sabi ng ating Panginoon, yun lamang maliligtas ay yung may mga pagsunod pananampalataya sa Kanya. Hello? Okay? How is your faith right now? Meron bang pagsunod sa ating Panginoon o wala? Kung meron pagsunod nyo sa ating Panginoon, may submission yan, I tell you, hindi naman ibig 100% magiging perfecto na ang buhay mo. Hindi naman ganun. Habang tayo po yung nabubuhay, magkakamali ka pa rin. Tignan mo yung katabi mo. Magkakamali ka pa rin Why? Nature natin yun Okay? Habang nabubuhay tayo, hindi pwedeng hindi ka magkamali. Magkakamali ka. Pero ang importante sa lahat, naiintindihan mo, pag nagkamali ka, bangon, tingin ulit sa Panginoon, magpasakop sa Diyos. Pwede ba yun mga kapatid? We are celebrating Christmas na punong-puno ng pagsamba at pagsunod sa ating Panginoon. Humihina. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Pwede bang palapakan natin ng ating Panginoon? Remember this, faith involves obedience, not just acknowledgement. Okay? It's so easy to acknowledge the Lord, but listen to this. Hindi lang acknowledgement yung gusto mangyari sa atin ng Panginoon, but rather, obedience, pagsunod sa Kanya. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Tingnan nyo ito mabuti. Trust the Lord with all your heart at huwag kang sumandal sa iyong sariling pagkaunawa. But rather, in all your ways, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ginagawa mo, acknowledge Him and He will make straight your paths. Ditutuwid ng ating Panginoon ang iyong takbuhin, especially kung siya lang ang iyong pamantayan ng iyong pananampalataya. Okay? Kapag si Kristo ang pananampalataya, siya yung pamantayan ng iyong pananampalataya, I tell you, hindi mo kailangang ayusin yung buhay mo Focus mo si Lord. Si Lord yung bahalang mag-ayos ng buhay mo. Kadalasan, nauubos mo ang oras po natin, kakaayos ng ating buong buhay. Pressure yun Bakit pressure? Sabi ko nga sa'yo, magkakamali ka Okay? Wag ikaw yung mag-ayos. Sabi mo sa katabi mo, wag ikaw yung mag-ayos, kapatid. Gusto mong ayusin yung pamilya mo. Yung asawa mo, gusto mong ayusin. Di ba? Yung sarili mo, gusto mo rin ayusin. Yung buhay mo, gusto mong ayusin. Kaya kadalasan, nababurnout. Kadalasan, na-stress, nadidepress. Hindi mo kayang ayusin yan. Hello? Nakakapagod, tama? Kapag tinatry mong ayusin, fix lahat, nakakapanghina yan But I tell you, hindi mo naman kailangan ayusin Hayaan mong si Lord mag-ayos ng buhay mo. Hello? Pwede ba yon? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ikaw na po yung mag-ayos ng buhay ko. Hindi na po ako, ikaw na po. Okay? Paano gagawin yon? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In James chapter 2, verse 17, ito nga yung sinasabi ko kanina. So also, faith by itself, it does not have works, it's dead. Kapag ang ating pananampalataya, sinasabi mo lang meron kang pananampalataya, hindi naman nakikita sa'yo. Ang iyong pananampalataya ay patay. Okay? Patay ang ating pananampalataya. Kasi nagbubunga yung ating pananampalataya Nagre-reflect yan Kadalasan yan, hindi mo naman kailangan sabihin may pananampalataya ka. Kasi makikita yan sa'yo if you truly have faith. Submission is our response to God. Okay? Submission is our response to God. Ito po yung pagsunod sa kanyang pag-ibig tinanggap natin sa kanya. Trust and obey God in all aspect of life. Okay? True submission to God is not a sign of weakness. Tandaan niyo pong mabuti. True submission to God is not a sign of weakness. Kapag nagpapasakop at sumusunod ka sa Diyos, hindi ibig sabihin mahina ka. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ibig sabihin sumusunod ka sa Diyos, mahina ka. Okay? But a recognition that His wisdom surpasses our own. But rather, kinikilala mo lang, okay? Yes, nirecognize mo yung wisdom ng Panginoon kasi alam mo na yung wisdom ng ating Panginoon, higit pa yan sa expectation na nagagawa mo sa iyong sarili. Hello?
Tandaan po natin na ang pagsunod sa Panginoon, hindi ibig sabihin mahina ka. But rather, mas matalino, mas magaling, mas mautak. Okay? Ang taong sumusunod sa Diyos. Hindi lang yon, mas pinagpapala ang tao, ang sino mang sumusunod sa ating Panginoon. Amen po ba ron? Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon? So remember, change your expectation. I-transform natin yung expectation. Ano dapat yung expectation natin? This Christmas, meron tayong 4 na araw pa before Christmas. I-change natin. Hindi mo ramdam yung Pasko? And dapat maramdaman mo na sa ngayon, okay? Change your mindset. Change your expectation. Your expectation should be led by sympathy. Your expectation should be led by sacrifice, hindi lang sa mga regalo. And your expectation should be led by submission. And gusto ko mag-close dito. In Ephesians chapter 5, beginning from verse 1 to 2. Therefore, be imitators of God as beloved children. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Anak po tayo ng ating Panginoon. Walk in love as Christ loves us and gave Himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Let's celebrate Christmas. Tandaan po natin na meron po tayong pagsunod at paggaya sa Diyos. Hindi dahil nag-expect tayo ng something in return. You just want to receive gifts, treasures, material things. Hindi po yon. Set aside this all of this and focus on 3 things. Number 1, sympathy, sacrifice, and submission. Sympathy, sacrifice, submission. Hindi mahalaga kung ano yung handa ninyo sa araw ng Pasko. Ang importante, kung ano yung meron kayo diyan sa inyong mga puso. Hindi mahalaga kung anong handa meron tayo sa Pasko or kung ano man yung matatanggap nating regalo sa Pasko. Ang pinakamahalaga sa lahat, kung ano meron ka diyan sa puso mo. Yung po yung totoong kayamanan mula sa Diyos. So that's why, feel mo ba ang Christmas? For sure, mapipil mo ang Christmas kasi meron kang Kristo sa iyong puso. Pwede ba palapakan natin ng Panginoon? Tayo po tayo lahat. Tayo po yung manalangin sa Lord. Hallelujah, Father in Heaven. Salamat, Panginoon, sapagkat sinelyuhan mo, Panginoon, ang tanong na ito. Lord, feel ba namin ng Pasko? Feel ba namin ng Christmas? And right now, O Lord, clear na po sa amin because hindi po namin ramdam, bukod sa mga problema po sa Pilipinas, problema sa aming personal na buhay, sa pamilya, trabaho, sa school, or whatsoever. Kaya naman hindi po namin ramdam ang Pasko. Meron pa po kaming 4 na araw to celebrate Christmas. Forgive us, Panginoon, if we set our own expectation sa pag-celebrate po ng Christmas. Mali po pala kami. Hindi po ito patungkol sa mga regalong natanggapin po namin. Hindi po ito patungkol sa amin pong mga ihahanda. May lechon man, may hamon man, Lord Jesus, o wala, tuyo, sardinas, noodles, or whatsoever. Or dumating man sa puntong walang-wala. Hindi po pala dapat yun yung issue. But rather, we should focus on you, Lord. That's why right now, sanctify each and everyone here, maging ang inyo pong lingkod, and allow us to focus on you, Lord Jesus. We love you, Lord. And alam po namin, mahal na mahal mo rin po kami. Kaya naman pinagkatiwala mo sa amin, sinacrifice mo sa amin ang inyong pong kaisa-isang anak. To show that love para po sa amin. At kulang, Lord, kulang po ang ginagawa po namin sa ibabaw po ng lupa. Kulang po ang aming pagsamba, kulang po ang aming pagbibigay, kulang po lahat ng mga bagay na ginagawa po namin as we thought we are sacrificing for you, Lord. But in reality, Lord, hindi po yun sapat. Ikukumpara po namin sa ginawa mo sa amin. But still, Lord, you don't expect something in return. You are not expecting something in return. You just want, Lord Jesus,
to show your love. Yung totoong pag-ibig mo, Panginoon. Kaya naman salamat, Lord. Though ang sabi mo ng mga scholar, December 25 is not yung totoong kapanganakan mo, Lord. It is the peace of light. But still, we will celebrate Christmas. Because Lord Jesus, you are the light. Ikaw po yung ilaw sa amin, Panginoon. At sapat ka, Panginoon, sa amin po mga buhay. Kaya naman, Lord, hayaan mo kami magpasalamat sa oras na ito. Lord, salamat po sa pagkakataong pinagkakatiwala mo sa amin. Thank you, Lord, for giving us the ability to worship you, to lead you, Lord Jesus, to sing praise, to offer you, Lord Jesus, our sacrifices, our effort, our money. Lahat po ito ay opportunity para po sa amin. And you allow us to experience this kind of opportunity because you love us. Kaya naman kapatid, kung may mga pagkakataon, piling mo pinabayaan ka ng ating Panginoon, you are wrong. Mali ka kapatid. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Don't waste your time na pag-iisip ng mga bagay na hindi naman totoo. Mahal ka ng Panginoon. Sobrang mahal ka ng Panginoon. And our God, gusto niya ma-experience mo yung kanyang yakap. Allow the Holy Spirit to embrace you right now. Lord Jesus, maligayang kaarawan po para po sa iyo. And we know, Lord, that ang aming po mga buhay ay hindi po sapat to offer. Pero Lord, hayaan mo kami magawa yung the best po namin. Para mapakita po namin yung lubos na pasalamat po namin sa iyo. Alam po namin na ito po yung maruming basahan sa iyong harapan. Pero Lord, yung maruming basahan na ito, handa pa rin magpasalamat ang totoo sa iyo, Panginoon. Right now, kapatid, I want you to think yung mga pagkakataon na pinagpala ka ng Panginoon. And somehow, isipin mo rin yung mga pagkakataon na piling mo hindi binigay sa iyo ng Panginoon. Because it's also a blessing. It is part ng kanyang protection and pag-iingat. Alalahanin natin lahat. And somehow, yung mga bagay na ito, enough reason to thank our God. Kung pinagaling ka ng Panginoon, pasalamat ka sa Diyos. Kung inaayos ng Lord yung buhay mo, pasalamat ka sa Panginoon. Kung kinumpleto ng Panginoon yung pamilya mo, pasalamat ka sa Diyos. There's a lot of reason to thank God. Kung inilapit ka sa ng Panginoon sa bagong pamilya, pasalamat ka sa Panginoon. At kung sa oras na ito, nararamdaman mo yung yakap ng Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos ng totoo sa iyong puso. Pasalamatan mo ang Diyos sapagkat siya'y Diyos at mananatiling Diyos magpakailan pa man. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful blessing, O God. Thank you po, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon. And nawa, Panginoon, patuloy po naming maihanda ang aming sarili sa pag-celebrate po ng Christmas. A piece of lights. You are celebrating our Lord Jesus Christ na nagbigay po ng liwanag sa amin. Thank you, Lord. Pwede pa palakpakan natin ng ating Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Lubos pong pasalamat po namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.
Mommy, pwede pa po ba nating palakpakan ng Panginoon? Sabi nga dun sa pagtatapos natin sa mensahe ng Panginoon, pasalamatan natin siya. Pinakamagandang regalo na natanggap natin ay yung pagsama niya sa buhay natin. Kung wala ang pagsama ng Panginoon, if He is not here with us, paano na kaya ang buhay natin? Kaya po, sa worship natin, let's give our all. Sige po. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Thank you, Lord, for you are here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Ready na ba ang lahat? Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Oh. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. All together, let's sing. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join here to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is here. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, 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 Let's sing our hallelujah. Hallelujah to the Lord. To the one who is holy, loving, and faithful God. Let's sing sabay-sabay po tayo. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here.
morning po sa ating lahat. Amen. And pwede po ba muna tayong maupo?